Ikaw ba ay nakapag-alaga na ng iilang hayop sa inyong bahay at magkakasama? Tapos may nagkasakit doon sa alaga mo na aso na isa. Tapos malilipat doon sa isa at magkakasakit yung isang alaga mo. Tapos yung unang nagkasakit ay gagaling. Tulad nitong alaga ko na lang na aso. Hating gabi nun at kasarapan ng aking tulog, bigla akong nagising dahil biglang nag-alarm yung cellphone ko. Tapos noon tumayo ako sa aking hinihigaan, uminom ng tubig, at pagbukas ko ng ilaw, nakita ko nakahiga yung alaga kong aso na kulay brown. So napangiti ako noon. Tapos nung tiningnan ko siya at tinitigan, nakita ko parang may sugat-sugat sa kanyang katawan, sa may bandang hita niya, sa may bandang likuran. So parang mamula-mula, so parang medyo marami. So nung tinitigan ko at tinutukan ko, nilapitan ko yung mga pula-pula na marami na yon. So medyo nagulat ako, parang medyo ginagalis na yung alaga kong aso na kulay brown. Nung mga nakarang araw, napansin ko lang na yung balahibo niya sa may bandang likuran o sa bandang hita niya ng aso ko parang naglalagas na. So oo nga pala, muna ipapakilala ko sa inyo alaga kong mga aso. Ito nga palang puti ay si Unicorn. At ito nga palang kulay brown, ito ay si Brownie. So by the way, so nung nakita ko naglalagas na yung balahibo ng aking alagang aso na si Brownie, akala ko naglalagas lang talaga yung balahibo ng aking aso. So hindi ko muna pinansin mga ilang araw, hanggang sa napansin ko ngayon na parang hindi lang naglalagas yung balahibo niya, so parang mga nagsusugat din. So ito si Unicorn, tong alaga kong aso na kulay puti, So kung napapansin mo ngayon, so talagang maganda na o medyo maganda na yung balahibo niya, So wala nang kasugat-sugat. Ayan, tinututukan ko pa ng aking camera, So yan, ayan. So wala nang sugat yung balahibo ng kulay puti na to o si Unicorn. Pero alam mo ba, sa dalawa kong alagang aso na kulay puti at brown, itong kulay puti ang unang nagkasugat ng marami sa buong katawan. Ayun yung chinecheck ko na katawan niya, na tinitingnan ko na parte ng katawan nitong kulay puti na aso ko. Diyan tumubo yung napakarami o sandamakmak na sugat sa kanya nung mga nakaraang ilang taon. So nagkasugat ang puti kong alagang aso ay simula sa backbone, sa mga hita, sa mga utong niya, sa tiyan, hanggang sa leeg, hanggang sa umabot na nga sa mga tenga, hanggang sa mga pisngi ng aso na kulay puti ko. Then lumipas ang ilang buwan, so gumagaling na, so kumukunti na yung sugat ng alaga kong puting aso na si Unicorn. So habang pakunti na pakunti ang sugat ng alaga kong si Unicorn, pansin ko naman ang paglagas ng balahibo ng alaga kong si Brownie. At mga ilang buwan na nga ang nakalipas noon, simula nung nakita ko na naglalagas ang balahibo ng alaga kong si Brownie, doon ko naman napansin na medyo nagsusugat na ang hita
ng alaga kong si Brownie. Habang kumukonti yung habang pagaling naman yung sugat ng alaga kong si Unicorn na alaga kong kulay puti na aso. So doon na nagsimulang kumamot o kamutin ni Brownie yung sa may parteng naglalagas na balahibo niya. Kaya siguro nagsusugat ngayon yung kanyang paa. So ayan, nakita mo na nga ngayon sa video ko na to na umabot na hanggang sa tenga ng alaga kong si Brownie yung parang sugat o parang naggagalit siya, no? So ayun, kinamot na naman niya yung kanyang likuran sa may parteng hita, no? Siguro sa sobrang kate dahil sa mga sugat na fresh pa na dumapo sa kanyang hita. So nung unang nakita ko, no, akala ko tamang naglalagas lang yung balahibo niya. So yun pala ay may kasunod na mga pagsusugat na napakarami na kumalat sa hita ngayon at sa parteng naglalagas na balat o na balahibo ni Brownie, at umabot na hanggang sa kanyang laylayan ng tenga. Syempre, nung nakita kong nagkaganon, ako'y na-shock. 'Di ba? Ako'y nagulat. 'Di ba? Kasi halos 3 beses kong paliguan yung alaga kong dalawa na to sa isang linggo. At talagang pinapabula ko yung sabon na Bareta. Nang sa ganun bumango at malinis yung pinakaloob-looban ng balat ng alaga kong aso. Kaya naman nagtataka ako kung bakit nagkasugat-sugat yung si Brownie ko. Pero alam mo ba, kahit na nagkasakit ang dalawa kong alagang aso, hindi naman nagbago ang kalusugan nila. Kumbaga, malakas pa rin naman ang dalawang alagang aso. Hindi sila nanghina kahit na dumami ang kanilang sugat. Kapag may nagpupunta sa amin na ibang tao, naku Diyos ko, lakas kumahol ng dalawa kong alagang aso. Galit na galit, parang talagang sasakmalin yung tao na kumakatok at nagpupunta sa aming bahay. Lalo na kapag nakarinig ito ng huni ng pusa. Nako, talagang kakahul ang dalawa kong aso na yan. Halos hindi mapakali, kakakahul. Parang gustong kumawala sa kanyang kadena. Makahulan lamang yung tao na dumadaan na kahit sino o pumupunta sa harap ng aming bahay. Kahit nga minsan, kahit walang tao, kinakahulan nito. Hindi ko alam kung sino kinakahulan. Medyo natatakot ako. Iniisip ko tuloy na baka nakakakita na to ng multo. Kaya sayang naman kung papangit lang yung balahibo o balat ng isang hayop kung tatamaan lang ito ng isang sugat-sugat. Kaya naisip ko na baka pwede to sa dermatologist para mapaayos yung kutis ng alaga kong aso. At syempre, para manumbalik yung magandang balahibo at magandang kutis ng alaga kong aso. 'Di ba? Nang sa ganun mayakap-yakap ko na rin. Syempre kung
walang sugat-sugat ang alaga mong aso, okay yakapin. Pero ngayon na marami ng sugat yung alaga kong si Brownie, ayoko nang yakapin. Baka kasi makahawa ko ng kati-kati niya at mangamot din ako at magkasugat-sugat din yung aking mga balat. Malago kasi ang balahibo nitong si Brownie. Hindi tulad nung isa kong alagang aso na si Unicorn, yung kulay puti na manipis lang at medyo shiny. Ito buhaghag na malago. Kaya parang unan kong ngayakapin mo tong si Brownie. Ngayon marami ng sugat, kaya ibalahibo niya lagas na. Tsaka dati-rate tumatabi to sa akin si Brownie at niyayakap ko. Ngayon hindi ko na mayakap-yakap. Kaya kapag tumatabi ito ngayon sa aking higaan, itali ko muna. Doon muna siya sa kanyang pwesto.